Itong bidyong ito ay kung paano mag-update ng tax info. Shoutout sa iyo kay Useful Bobby Eliseo. Kanyang buong tax info ang ini-update sa bidyong ito. At sa mga nagtatanong, sana po mapanood mo ito ng kumpleto. Kapag kailangan talaga mag-update sa ating tax info, dito natin ito makikita sa ating payout. Nakalagay, add tax info to get paid. Click natin itong add tax info. Nakalagay dito, how do I determine my tax classification? Click natin ang no. Sunod dito sa nakalagay na, how do I determine if I'm a US resident alien? Click natin itong no. Sunod, itong nakalagay na enter name and taxpayer identification number. Makikita natin sa itaas ang full name natin sa ating tax info. Country of citizenship. Siyempre, Philippines. Dito sa TIN, click lang natin itong box na nakalagay na I have a non-US TIN. Tapos, click natin ang next. Sunod, itong add your mailing address. Ito yung address mo, complete address. Suggest ko, click mo itong box na same as permanent address para lahat ng mahalagang ipapadala na letter o anuman sa permanent address mo darating. Tapos, dito sa nakalagay na provide additional details relating to your services, click lang natin itong 0. 0% of services will be physically performed inside the United States. At i-click natin ang next. Sunod, itong nakalagay pa rin na tax information dito sa contact us to continue. Click lang natin itong box para magka-check na nakalagay I consent to provide electronic signature for the information provided as per IRS Form W8BEN. Tapos, kapag na-swipe natin, ito makikita. Click lang natin itong box na nakalagay na I certify that I have a capacity to sign for the person identified on line 1 of this form. Dito sa nakalagay na signature type full name, kailangan ang ilagay mo dito ay kung ano ang nakalagay sa mismong name sa iyong tax info na ginamit. Katulad nitong kay Useful Bobby Eliseo na hindi kumpleto ang nailagay niya kaya nagkakulay red. Nagka-error sa tax information kasi na ginamit niya, isinama niya ang middle name. Tapos dito sa signature na ini-update naman niya, di niya isinama ang middle name. Kaya ipina-check ko sa kanya ang ginamit niya noong una siyang nag-fill up. At noong nag-match na, naging okay na. Kapag naging okay na ito, ang sunod, i-review natin ang mga nailagay natin. Swipe lang natin para makita ang lahat ng personal details na nailagay. Kung okay na, click lang natin itong submit form. Click din natin itong box dito sa may nakalagay na get your tax documents electronically para online makareceive din tayo. At click natin ang done. Pagkatapos niyan, ito makikita natin. Your earnings are on hold. Huwag ka mangamba. Nire-review na ang ating tax info niyan. Mababasa naman natin dito na updated na. Sana nakatulong ka useful. Huwag mo kalimutang i-share para makatulong ko tayo sa iba pa. Maraming salamat sa panonood.